balita ngayong tanghali. Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Quiapo, Manila, bunsod ng dagsa ng mga tao dahil sa Traslasyon 2025. Ilang ipinagbabawal na items na kumpiska sa mga pumapasok sa Quiapo Church. Bilang ng mga taong nakiisa sa traslasyon na dumulog sa Field Hospital sa Maynila umabot na sa higit 200. Higit na dagdag pasahe sa LRT-1 dinirinig ngayong araw ng Department of Transportation. Higit 100 at 600 mga lugar sa bansa mahigpit na babantayan kaugnay ng eleksyon 2025. At bilang ng nasawi sa wildfire sa Los Angeles County sa California, USA, umabot na sa 5,000 mga residente nagsilikas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 9, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpapatupad ngayon ng mahigpit na seguridad ang Quiapo Church kaugnay sa idinaraos na Traslasyon 2025. Kasama sa mahigpit na iniinspeksyon ang mga gamit ng mga taong pamapasok sa simbahan kung saan ilang mga ipinagbabawal na items ang nakumpiska. Mula sa Quiapo sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Quiapo? Ela, tanghali na pero makulimlim pa rin ang panahon dito. Ang andas ay sa ngayon nandito na siya sa may Palangka Street pero aabutin pa yan ng oras bago makarating dito sa may Quezon Boulevard hanggang makalikuyan dito sa isa pang kanto dito sa may Quezon Boulevard. Sa ngayon ay bantay sarado ng mga pulis ang papasok sa simbahan ng Quiapo. May konting adjustment sa posisyon ng mga scanner. Kung dati nasa mismong bukana ng Quiapo Church ito nakalagay, ngayon inilayo ito sa dulo ng Villalobos Street, corner Palangka Street. 2 scanner ang nakalagay pero mahaba pa rin ang pila sa papasok ng simbahan. Bukod sa pagdaan sa scanner ng mga gamit papasok sa pagpasok sa simbahan ay dadaan din ang mga tao sa body check. Ilan sa mga nakumpiska kanina ay mga tear gas, tactical knife, gunting, crescent, cutter, posas. Pero ang mas marami dyan yung mga lighter at ballpen. May ilan na nakikiusap na babalikan na lamang nila yung mga nakumpiskang gamit pero hindi ito pinayagan ng pulis. Ipinagbabawal ang pagdadala ng mga pointed object, mga lighter, baril at bala. Ganon din ang pagdadala ng mga malalaking bag, pagsusuot ng sombrero at hoodies. Pinapayuhan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga matatanda at mga kababaihan na kung maaari ay wag lang makipagsiksikan doon sa translasyon. Huwag na ring magsama ng mga bata at baka maipit lamang ito sa dami ng mga tao. Paalala rin ng PNP, huwag nang magdala kung maaari ng maraming gamit, halahas at maraming pera. At mag-ingat din sa mga mapagsamantala at mga mandurukot. Sa ngayon, Ella, ay lalo pang dumarami yung mga tao dito sa paligid ng Quezon Boulevard dahil malapit na nga dito yung andas. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo. Ella? Ryan, anong gagawin ng mga otoridad sa mga confiscated item dyan? Yung mga konfiskado ay hindi na makukuha yon. Tatapon na yon ng pulis. Sila yung magsi-safe keep noon ng mga nakumpiska. Karamihan naman dun sa mga nakumpiska, ang marami doon ay mga lighter at saka mga ballpen. Yung ibang mga bagay ay mga mangilan-ngilan lang pero meron pa rin nagpipilit na ipasok at nakikiusap. Ella. Meron bang na-monitor, Ryan, na untoward incidents dyan sa area ng Quiapo? May nagkagulo ba o may nasaktan? Sa ngayon dito sa area ng Quiapo, paligid ng simbahan, wala pa namang tayong nakikita
Pero kanina, doon sa pagdaan natin dito sa may kahabaan ng Quezon Boulevard, galing kami kanina doon sa may Recto Avenue. Doon sa mga nakahilera na mga na mga rescue unit, may mga pumupunta na doon na galing doon sa Andas at sinasalubong nila yung Andas. Yung iba na sugatan, doon pa sila nagpagamot. At yung iba, gusto pa rin nilang bumalik at sasalubungin pa rin nila yung Andas. At yun ang isa sa problema ngayon dahil yung mga tao, sinasalubong nga nila ito at lalong tumatagal yung usad ng Andas. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Umabot na sa mahigit 200 mga tao na dumalo sa traslasyon ang dinala sa field hospital na nakapwesto sa Kartilya ng Maynila. Samantala, patuloy naman ang mga otoridad sa paglilinis ng mga naiwanang basura sa mga lugar na dinaanan ng prosesyon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, kumusta yung mga pasyente na dinala riyan sa field hospital? Magandang tanghali, aga, pagkahilo at mga sugat sa paa. Ito yung mga karamihan sa pasyente na dinala dito sa field hospital na nakaistasyon sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Nasa mahigit 200 pasyente nga ang naitala ng Regional Incident Management Team sa Maynila simula pa kahapon. Pero ilan sa mga ito ay nakauwi na matapos umigi ang pakiramdam. Ayon sa RIMT, wala namang naiulat na casualty sa kasagsaga ng prosesyon kanina. Tila naman nakatulong din ang makulimlim na panahon dahil kung mainit ang klima ay mas makararanas ng pagkahilo ang ating mga kababayan. Nasa mahigit 1,100 personnel mula sa iba't ibang rescue groups ang tumulong at nakaantabay sa ruta ng Andas. Kanina ay naglinis na rin ang mga otoridad sa mga kalat na naiwanan itong mga deboto. Aga sa ngayon nga ay nandito ngayon si Mayor Hani Lacuna para nga mag-ikot at tignan yung sitwasyon dito sa field hospital sa Kartilya ng Katipunan. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagsagawa ngayon ng pagdinig ang Rail Regulatory Unit sa hirit na dagdag sa pasahe sa LRT-1. Nagpaliwanag ang Light Rail Manila Corporation kung bakit napapanahon na para muling itaas ang pasahe na mariin naman tinututulan ng ilang grupo. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ang mga napag-usapan dyan sa fare hike hearing ng LRT-1? Ella, bandang alas 10 kaninang umaga ay natapos na rin naman yung ginawang pagdinig ng Rail Regulatory Unit doon nga sa hirit na fare hike petition ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na siyang operator ng LRT-1. Ayon sa RRU, merong 30 days bago nila desisyonan kung maaaprobahan yung hirit na dagdag pasahe o hindi. Naisagawa na nga ang pagdinig sa hirit na dagdag pasahe sa LRT-1 ngayong araw sa Pasay City. Batay sa fare hike petition ng LRMC, mula sa kasalukuyang boarding fare na 13 pesos 29 centavos, itataas ito sa 18 pesos 15 centavos o halos 5 pisong pagtaas. Habang yung distance fare naman sa kada kilometro mula sa 1 peso and 21 centavos ay itataas sa 1 peso and 65 centavos. Kung susumahin, merong nasa 15 pesos na dagdag sa pasahe sa end-to-end stations ng LRT-1 mula sa FPJ Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos sa Parañaque City kapag naaprubahan. Ayon sa LRMC, umabot na sa 2.17 billion pesos yung kanilang fare deficit mula 2016 hanggang November 2024. Yung fare deficit ay yung dapat kikitain ng LRT-1 kung nakaayon ang sisingilin nila na pamasahe. Mula 2014 hanggang 2024, isang beses lang naaprubahan ang hirit na dagdag pasahe ng LRT-1
at naipatupad ito noong August 2023. Sa pagdinig kanina, tumutol naman ang ilang mga grupo ng manggagawa at mga commuter. Ang argumento ng ilang grupo na naimbitahan sa pagdinig, malaking bawas sa kita ng mga labor sector ang hirit na dagdag pasahe sa LRT1. Nasa 500 piso nila o higit pa ang pwedeng mawala sa sahod ng mga manggagawa kada buwan na araw-araw sumasakay ng LRT1. Ella, dun sa concession agreement ng LRMC at ng gobyerno, pwede silang maningil ng fare deficit. Ibig sabihin, kung hindi maaprubahan itong hinihingi nila na taas pasahe sa LRT1, ay pwede nilang singilin ang gobyerno doon sa 2.17 billion pesos na hindi nila kinita sa loob ng maraming taon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Plano ng Department of Public Works and Highways na simulan na ngayong taon ang ilang major infrastructure projects. Kabilang na ang kumpletong rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, layo nito na mapag-ibayo ang riding quality ng mga motorista. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sisimulan na ngayong 2025 ng Department of Public Works and Highways ang pagsasagawa ng major infrastructure projects. At isa sa target na magawa ng ahensya ang kumpletong rehabilitasyon ng EDSA. Sa isang panayam kahapon, sinabi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na layo nitong mapag-ibayo ang riding quality ng mga motoristang bumabagtas sa EDSA. Target nito na maisaayos ang matagal ng issue sa kalsada ng EDSA at upang mapagbuti pa ang commuting experience ng milyong-milyong mga Pilipino. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. Inaasahan naman ng DPWH na patatapos rin ngayong taon ang rehabilitation project ng EDSA. Bukod dito, kasama rin sa mga major infrastructure projects na target matapos ngayong taon ang tulay sa Zamboanga Sibugay na magdurugtong sa Zamboanga Peninsula at Olutanga Island. Gayun din ang 2 pang tulay sa Sulu. Kasama rin dito ang Central Luzon Expressway o CLLX project na mag-uugnay naman sa Tarlac, Cabanatuan at Nueva Ecija. Kasama rin sa inulat ng DPWH ang pagkumpleto sa 70% ng nasa 21,000 projects noong 2024. Kabilang na rito ang ilang proyekto noong 2023 na napasimula ng 2024. Ito marami po ito. Nandyan yung mga pagkumpuni ng kalsada, nandyan yung mga flood control, nandyan yung mga local projects and so forth and so on. Kasi we have 2 years to implement ito. So until 2025, matatapos po namin lahat ito. Itong sinabi ko na naumpisan sa 2024. Ito po yung malaking programa na isinagawa ng department. Kasama po yung local at saka foreign assisted project. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumami ang mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho bago matapos ang 2024. Ngunit kung isa ka pa rin sa mga naghahanap ng mapapasukan ngayon, may ilang tips ang mga eksperto kung paano mas magiging mataas ang iyong tsansang matanggap sa industriyang nais mong mapabilang. Alamin din kung ano-ano ang highest paying jobs ngayong taon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Ikaw ba'y isang aplikante o nagpaplanong mag-apply ng trabaho? Baka makatulong sa'yo ang ilang tips na ito para mas tumaas ang tsansang ikaw ay matanggap sa ninanais mong pasukan. Ayon kay Micah Romero, isang Human Resources Admin Executive, isang bentahe para maging epektibo ang pag-a-apply sa trabaho ay ang pagiging presentable ng iyong resume. Kailangan maging organized and precise tayo sa prepare ng ating curriculum vitae or resume. Kailangan ma-improve din natin yun, mapaganda natin yung profile natin and malagay natin yung mga information
na magpapa-boost ng ating mga profile. Sa paghahanda ng resume, hindi na aniya kailangan ang napakaraming impormasyon dahil mas maiging precise ito para mas maging appealing sa mga employer. Ilan sa pinakamahalagang impormasyon na dapat makita ay ang pangalan, contact number, address at ang email address. Gayun din ang at least 3 most recent work experiences o kumpanyang pinasukan. Kung may mga seminar o training sa sinalihan at mga certificate na natanggap, ay maaari rin aniyang makatulong upang ma-boost ang credentials sa isang resume. So the rest, like yung mga birthday, yung height and weight, dati meron pa kasi mga ganun eh. So hindi na siya hindi na siya necessary. Educational background, you also have the option to put it like at least yung sa na lang college level. Kahit yung sa mga yung sa mga high school hindi na masyado. Unless yun, may mga vocational courses, pwede rin yun. Ayon sa pinakabagong datos ng isang global data at business intelligence platform na Statista, kabilang sa mga highest paying job ngayong taon, ang Development Operations Engineer, Software Developer, Data Analyst, Full Stack Web Developer, at Network Security Engineer. Para naman kay Ateneo de Manila economist, Sir Percival Peña Reyes, highly tech-driven na ngayon dahil sa lumalawig at patuloy na pag-usbong ng mga artificial intelligence, kaya kinakailangang makasabay sa advancement na ito. Kasi yun nga, di ba? Meron tayong tinatawag na yung fourth industrial revolution na tinatawag. Kaya yun, naririnig natin madalas AI, di ba? Advanced digital technologies, no? Yung mga nakikita natin, di ba? Yung smart system, cyber physical system, Internet of Things. Medyo high-tech, sophisticated talaga yung mga needs ngayon ng Industry 4.0. Suhestyon ni Reyes, mas maiging mapalawig ang mga programa ng TESDA dahil in-demand din ang ilang technical skills gaya ng electricals, welding, maging ang automotive na highly employable maging sa ibang bansa. Aniya, hindi dapat maliitin ang mga technical vocational jobs. Kasi yun yung mga in-demand talaga ngayon, skilled na work na highly technologically driven na rin. We have to, disabuse ourselves of that notion na yung technological and vocational education and training, inferior yan. Hindi, no? Yan ang ngayon. Yan yung kailangan ngayon. Mataas man ang standard o hinihinging kwalifikasyon ng mga employer sa mga aplikante ngayon, ayon sa eksperto, maraming mga paraan gaya ng pagkuha ng online courses o trainings na mayroong mga certificate para mas maging competitive sa labor market. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 49.54 million o katumbas ng 96.8% ang employment rate sa bansa para sa buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 48.16 million na may trabaho noong October 2024 at bahagya namang mas mababa kumpara sa 49.64 million na mga Pilipinong may trabaho noong November 2023. Samantala, bumaba naman sa 1.66 million na mga Pilipino ang walang trabaho noong November 2024 na mas kakaunti kung ihahambing sa 1.83 million na unemployment sa kaparehong panahon noong 2023. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong ipatupad ngayong Enero ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang pagkakaroon ng maximum suggested retail price sa mga bigas na ibebenta sa merkado. Nangangamba naman ang ilang mga retailer kung sakaling matuloy ito. Mula sa Marikina City, nagbabalik si Mia Alonzo live. Mia, ano yung pangamba ng mga rice retailer ukol dito sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa bigas? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon kasi sa mga retailer ng mga imported na bigas, kung pareho lang ang magiging presyo ng puhunan doon sa itatakdang maximum retailer price ng imported na bigas, ay baka hindi na lamang sila magbenta nito. Isa si Aling Christy Zara sa nagbebenta ng imported rice sa isang palengke sa Metro Manila.
Ayon sa kanya, 20 years na nilang hanap buhay ang bigasan na siyang halos nagtatawid sa kanila sa ilang panahon na. Ngayong nabalitaan niya na magkakaroon ng MSRP ang mga imported rice, nakaramdam ng pag-aalala si Christy. Kasi kung magiging puhunan is 50, tapos bebenta mo lang din ng 50, kung yun ang magiging price ceiling, anong kikitain namin doon? Dito namin kukunin lahat ng mga sa pwesto namin, sa mga tauhan namin, dito namin lahat kukunin. Walang mangyayari sa negosyo namin. Aniya, malaking panghihinayang kung hindi sila magbebenta ng imported rice na mabili din naman at karaniwang hinahanap ng mga consumers. Pero kung hindi naman sila kikita, ay hindi na lang sila magbebenta. Ayon naman sa ilan pang mga retailer, kung sakali namang ibababa din ng mga pinag-aangkatan o supplier nila ng imported na bigas ang presyo, ay posibleng kayanin pa nilang sumunod sa MSRP. Aga sa kasalukuyan naman, ayon sa mga retailer ng imported na bigas, inaasahan ngayong araw na magkakaroon ng meeting o pag-uusap-usap sa Department of Agriculture kaugnay ng bagay na ito. At yan muna ang update mula dito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. 63% o 17.4 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap ayon sa pinakabagong SWS survey noong December 2024. Ito na ang pinakamataas na porsyento mula noong November 2023. Sa naturang survey, 11% ang nagsabing nasa borderline sila ng mahirap at hindi mahirap, habang 26% ang itinuturing ang kanilang pamilya na hindi mahirap. Ang survey ay isinagawa noong December 12 to 18, 2024 sa 2,160 adults sa bansa. Binatikos ng mga kritiko ang umano'y kawalang aksyon ng kasalukuyang administrasyon sa issue ng kahirapan. Kasunod ito ng naitalang 63% self-rated poverty batay sa December 2024 survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong suhestyon ng mga kritiko sa PBBM administration kaugnay ng tumitinding kahirapan sa bansa? Yes, Rosalie? Okay, atin pong babalikan ang ulat na yan ni Rosalie Coz. Inanunsyo ng DSWD na nakasama na ng kanilang mga pamilya ang 13 Pinay surrogate mothers at kanilang mga sanggol na na-repatriate mula Cambodia. Ang huling 5 ina at 2 sanggol ay naiuwi na sa Mindanao noong January 5 at 6 sa tulong ng DSWD field offices. Ang unang batch ay nakauwi noong December 30 at 31 matapos mapatawad ng Royal Government of Cambodia. Makakabalik na sa bansa ang 220 na overseas Filipino workers na nakulong sa United Arab Emirates matapos silang pagkalooban ng pardon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pag-uwi ng Pilipinas, ipinapanawagan ang pagkakaroon ng reintegration program para sa kanila, kabilang ang pagsasagawa ng livelihood at skills training programs tulad ng Dole Kabuhayan at TESDA upang matulungan silang makapagsimula muli. Gayon din ang pagbibigay ng scholarship para sa mga anak ng mga OFW bilang suporta sa kanilang muling pagbangon. Binatikos ng mga kritiko ang umunoy kawalang aksyon ng kasalukuyang administrasyon sa isyu ng kahirapan. Kasunod ito ng naitalang 63% self-rated poverty batay sa December 2024 survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, anong suhestyon ng mga kritiko sa PBBM administration kaugnay ng tumitinding kahirapan sa bansa? Pangmatagalang solusyon ang kinakailangan ng bansa upang matugunan ng kahirapan. Ito ang pahayag ng mga kritiko ng administrasyon matapos maiulat ang 63% self-rated poverty o katumbas ng 17.4 milyong pamilya na nagsasabing sila'y may hirap.
Batay ang datos sa December 2024 survey ng Social Weather Stations o SWS. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat nang ibasura ang rice tarification law at ibalik ang original function ng National Food Authority o NFA. Hindi rin anya uubra ang 60 pesos na maximum suggested retail price ng bigas at lalo lang mag-aanyaya ng pagsasamantala. Kailangan anya ng agarang aksyon upang maiwasan ang pagtindi pa ng kahirapan sa bansa, gaya ng intervention sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang pagrepaso sa economic policies na hindi naman nakakatulong sa publiko. Samantala, tiwala naman si House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, sa abilidad ng Kongreso at ng Marcos administration para makapagpatupad ng mga solusyon upang tugunan ang hamon ng kahirapan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagpulong na ang mga ahensya na may kaugnayan sa pagbuo ng bagong guidelines para sa conditional implementation ng ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ipinapaubaya na ng Commission on Elections sa Department of Social Welfare and Development ang pag-regulate sa nasabing programa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Posibleng ilabas na sa susunod na linggo ang bagong guidelines ng ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program ngayong taon. Ito ay matapos magpulong ang Department of Social Welfare and Development, National Economic and Development Authority at Department of Labor and Employment noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, binigyang diin ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi dapat magamit ang anumang ayuda para sa pangangampanya sa darating na eleksyon. Talaga namang hindi ginagamit ang public funds sa pangangampanya o pagpopromote ng sarili. Ang public funds ay ginagamit sa pagde-deliver ng basic services sa mga mamamayan. Yan po ang maliwanag na maliwanag at yan ay nakaatang sa balikat ng executive branch of the government. Ipapaubaya na rin ng COMELEC sa DSWD ang pag-regulate ng distribusyon ng ayuda sa mga benepisyaryo nito. Alam natin na ang DSWD ay nagsabi na maglalabas sila ng guidelines na napaka-istrikto para maipatupad ng maayos ang distribution ng mga ayuda na to. At sinabi natin, dapat bigyan ng kopya ang Commission on Elections. At pangatlong pinaka-importante, dapat ay sundin ng maayos yung mga guidelines na ito, hindi lamang ng DSWD, ng mga empleyado at opisyal nito, kung hindi ng mga partners o agencies man o organizations ng DSWD. Ayon sa COMELEC, maaaring masampahan ng kasong kriminal ang mananamantala sa distribusyon ng ayuda dahil sa pag-abuso sa pondo ng gobyerno. At para naman sa isang kandidato sa darating na eleksyon, ay maaari naman itong madiskwalipika. Sinabi naman ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na kasama sa tinitingnan ng DSWD, NEDA at DOLE sa pagbuo nila ng bagong guidelines para sa AKAP program ang paggamit ng national identification para sa pagtukoy ng mga lehitimong magiging benepisyaryo nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 28 programa ng Department of Social Welfare and Development kabilang na ang kontrobersyal na AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program ang binigyan ng exemption ng COMELEC sa spending ban kaugnay ng parating na halalan. Bawal naman na makita ang sinumang kandidato o politiko sa pamamahagi ng anumang ayuda. Narito ang report ni Dante Amento. Aprobado na ng Commission on Elections o COMELEC ang hininging exemption ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 45-day prohibition o spending ban kaugnay ng 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. 28 programa at proyekto ang kasama sa exemption, kabilang na ang kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP. Mahigit 882 million pesos ang pondo para sa AKAP. Aksyonan na natin yung application para sa exemption ng DSWD sa mga programa nila, lalo-lalo na yung ayuda distribution. Kasama doon yung AIX at siyempre kasama yung AKAP. Exempted na rin sa spending ban ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
na may pinakamalaking pondo na aabot sa mahigit 38 billion pesos. Kaugnay nito, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naglagay sila ng mga kondisyon sa pamamahagi ng mga ayuda o serbisyo ng DSWD. Mahigpit nilang ipinagbabawal na makikita ang mga politiko o kumakandidato sa pamamahagi nito at iba pang aktibidad na may kinalaman sa DSWD services. Isa sa pinaka-importante na ating sinulat ay dapat walang politiko o kandidato present during the distribution ng mga ayuda na to, regardless of the name of the ayuda, regardless of the nature, regardless of the form. Kapag hindi nasunod ang kondisyong ito, agad na babawiin ng COMELEC ang ipinagaloob na exemption. Sa bahagi naman ng kandidato, mahaharap sa kaukulang kaso tulad ng disqualification. Binigyang diin ni Garcia na seryoso ang COMELEC sa kanilang babala upang hindi maabuso ang paggamit ng state resources o pondo ng gobyerno sa pansariling interes, lalo na sa politika. We can lift the exemption. At the same time, kapag kami nakapagreklamo, we can file cases as against those who are responsible sa mga nagdi-distribute, yung mga manggagawa ng pamahalaan na nagdi-distribute dito, para naman po doon sa mga makikinabang, magte-take advantage, pwedeng kasuhan ng disqualification. Sayang naman po kung nangangampanya na, madi-disqualify pa. At the same time, election offense po kasi yon, kasong kriminal, abuse of state resources. Tiniyak naman ng poll body na hindi sila magiging hadlang para maipamahagi ang ayudang kinakailangan ng ating mga kababayan, basta siguraduhin lang na susundin ang mga ibinigay na nilang panuntunan. Sinabi natin, hindi natin pipigilan yung distribution ng mga ayuda na ito, ng mga assistance na ito sa ating mga mamamayan na mahihirap at mga nangangailangan. Subalit kinakailangan tumupad ang DSWD, ang ahensya, sa mga conditionalities na nilagay natin doon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang mahigit sa 400 mga lugar na tinukoy bilang areas of concern kaugnay ng 2025 elections. Pero ayon sa COMELEC, maaari pa naman itong mabago. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba yung ibig sabihin nito kapag yung isang lugar ay natukoy bilang area of concern? At saang rehiyon may pinakamaraming lugar na natukoy ang mga otoridad? Magandang tanghali, Aga. Inilabas na nga ng Commission on Elections o COMELEC ang areas of concern sa ugnay ng 2025 elections. Ito ay inaprubahan ng Commission and Bank kahapon. 1,642 yung mga lugar sa buong bansa na binabantayan ng COMELEC, kung saan 403 ang prioridad na babantayan dahil sa security concern. 188 sa ilalim nito ay yellow category, 177 sa orange category at 38 naman sa red category. 1,239 naman na mga lugar ang walang nakikitang security concern. Kapag ka yellow ay may political rivalry. Sa orange category naman kapag may threat ng communist terrorist group, at ang red category ay may matinding tunggalian sa politika at mayroon pang banta sa komunistang grupo. Ang red category ang siyang pangunahing babantayan ng mga otoridad sa paparating na eleksyon. 2 sa mga red category, Aga, ay sa Region 2, 2 rin sa Region 5, 1 sa Region 8 at pinakamarami rito o 32 ay sa Bangsamoro Region. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pa namang mababago ang bilang na ito, lalo na kung malapit na ang panahon ng eleksyon. Maaaring bumaba o tumaas ang kategory ng isang lugar depende sa sitwasyon sa papalapit na eleksyon. Sa January 12 ay maglalagay na ng mga checkpoints sa mga lugar na ito bilang pagsisimula ng election period at the same time ng gun ban sa buong Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nanawagan sa Kongreso ang mga grupong naghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na aksyonan na ang reklamo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa ang 3 reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Narito ang report ni Rosalie Coz. Congress, impeach Sara Duterte now! Congress, impeach Sara Duterte now!
Mahigit isang buwan pagkatapos na ihain ang unang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, nagpulong sa Kamara ang ilan sa mga naghain, nag-endorso at sumusuporta sa reklamo. Sama-sama nilang kinalampag ang House of Representatives upang igiit na aksyonan na ang impeachment complaints upang mapapanagot ang Vice Presidente sa umano'y questionableng paggastos sa kanyang confidential funds. Nananawagan po kami sa Kongreso na ihain na ito at proseso na. Huwag nang patagalin sapagkat kawawa ang ating bayan kung di natin isusulong itong impeachment na ito. Ang nais namin ay kagyat na ipadala na ng Speaker ang aming complaints sa Committee on Justice para ito ay mapag-usapan at mapagdesisyon na. Sa mga susunod na linggo, magsasagawa rin ng iba pang hakbang ang mga grupo para mapausad na sa Kamara ang impeachment process, gaya ng pangalap ng mga dagdag na pirma mula sa iba pang sektor na sumusuporta sa pagpapatalsik kay VP Sara. Magsasagawa rin ng mga kilos protesta kaugnay nito. Kumpiyansa pa rin ang mga nagsusulong ng impeachment na hindi hadlang ang paparating na eleksyon upang tuluyang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. And I think the senators and the congressmen, they have a duty to perform now. Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama no na may na-commit na violation ang second to the highest position in the land si Sara Duterte, ang tingin ko doon nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na affiliation. Andito kami yung ating mga complainants para ma-push o ma-encourage na yung mga kongresista kasi sila yung kailangang bumoto as endorser nitong impeachment complaint. 3 impeachment complaints na ang naihain sa Kamara at kasalukuyang nakabinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayon sa House official, nangako ito sa House members na magbibigay ng sapat na oras upang pag-aralan ng 3 reklamo at makapagdesisyon kung alin sa mga ito ang kanilang i-endorso. 6 na kongresista ang nag-endorso sa unang 3 reklamo. Kailangan ng 103 kongresistang mag-e-endorso sa isang impeachment complaint para maiakyat ng diretsyo sa Senado na magsisilbing impeachment court. Mula January 13 hanggang February 7 lang ang session days ng Kongreso. Mag-uumpisa naman sa January 12 ang election period para sa 2025 midterm elections kung kailan magiging abala na ang maraming politiko. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ito ay batay sa SWS survey noong December 2024. Ayon sa survey, ang confidential funds issue at ang umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos Jr. ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga complainant na sana ay umpisahan na ang pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nahuli na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang sinasabing mastermind sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Sa ulat na nakarating sa Campo Crame, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, saan nahuli ang sinasabing utak sa pagdukot kay Elliot Eastman? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang suspect na nakilalang si Ustad Jakaria Jamani ang sinasabing mastermind na siya nagplano sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Base sa report na nakarating sa Campo Crame, si Jamani ay naaresto noong Martes ng hapon ng mga tauhan ng Philippine National Police sa boundary ng karagatan ng Zamboanga City at Basilan Strait. Ito ay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Zamboanga RTC Branch 27 sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Base sa ulat, kasama ni Jamani sina Walid Ali, Abdul Sahibad at Boga Aya sa pagdukot kay Eastman sa bahay ng asawa nito sa Sibuco, Zamboanga del Norte noong October 17, 2024. Si Ali ay sumuko sa mga otoridad habang namatay naman sa operasyon si Sahibad. Hindi pa naman nahuhuli ang isa pang suspect na si Aya.
Matatandaang kinumpirma na rin ng PNP noong nakaraang buwan na patay na si Isman dahil sa tama ng bala sa katawan at itinapon ito sa dagat ng mga tumatakas na suspect. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang 4 na empleyado ng National Bureau of Investigation at 7 fixer sa NBI Clearance Center sa Maynila matapos ang entrapment operation ng NBI dahil sa hindi otorisadong paniningil sa mga kumukuha ng NBI clearance. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Huli sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa NBI Clearance Center sa UN Avenue sa Maynila, ang 7 fixer at 4 na empleyado ng NBI nitong Lunes. Nag-ugat ang entrapment sa mga sumbong na natanggap ng NBI na nangongolekta ng malaking halaga ang mga fixer kapalit ng mabilis na pagkuha ng NBI clearance. Medyo alarming kasi yung na-receive namin, mayroong mga nagre-reklamo na may mga kliyente na binubugbog ng mga fixers, kinukuyog sila kapag hindi sila nakakomply sa gusto nila. And then some of them hindi makalabas doon sa venue, pinapadaan na lang sa kabila kasi nga inaabangan ng fixers. And then yung iba naman, may mga guard tayo na na-receive namin nagko-complain din na binabot po sila. Ibig sabihin, wala nang respeto sa NBI itong mga fixers na to. Dahil ganun na lamang kalakas ang loob ng mga fixer kaya naghinala ang NBI na posibleng may mga kasabwat sa loob ng tanggapan ang mga ito. Kaya agad silang nagsagawa ng entrapment operation at nahuli nga ang mga ito. 2 sa 4 na nahuling empleyado ay permanenteng kawani at ang 2 naman ay job order sa NBI. Naniningil ng 800 hanggang 2,000 piso ang mga fixer sa mga nagmamadaling makakuha ng NBI clearance. Pero kung may criminal record, naniningil sila ng 10 hanggang 20,000 piso para i-clear ang record ng aplikante. Ayon sa NBI, nakakatakot ang ganitong modus at kawawa rin ang mga employer. Not really mapapawalang visa, kundi makiklear. For example, they are applying for a job. Kailangan ng clearance na namin na merong mga unscrupulous na empleyado na kayang gawing clear ang clearance. So kawawa naman yung employer. No, makakapasok sa kanila may criminal record, hindi tama. Bagamat ikinalungkot ni NBI Director Jaime Santiago ang pagkahuli nila sa kanilang mga tauhan, aniya, mas mabuting sila na mismo ang maglinis ng kanilang sariling bakuran. At hindi sila mangingimi na sagasaan ang mga nasa likod ng ganitong modus, malinis lamang ang kanilang tanggapan. Minamanmanan na rin ng NBI ang iba pa nilang satellite office na posibleng may ganito pang kahalintulad na modus. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang 4 na empleyado ng NBI, kabilang na ang direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Ease of Doing Business, and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, ang 7 fixer naman ay kakasuhan ng paglabag sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lima na ang naitatalang namatay sa lumalawak pang wildfire sa Los Angeles County sa California, USA. Libu-libong bahay at istruktura ang naiulat na naabo ng wildfire at libu-libo ring individual ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan sanhi ng pagkalat ng apoy. Sa pahayag ni LA Governor Gavin Newsom, posible pang madagdagan ang bilang ng nasawi sa hindi pa maapulang wildfire. Nagsasagawa na rin ang evacuation sa Hollywood Hills kung saan nagsimula na rin ang isaang bushfire. Sa kaugnay na balita,
Higit 400,000 mga bahay at negosyo sa California ang nawala ng kuryente nitong Miyerkules dahil sa sunog sa Los Angeles at Ventura counties. Hindi bababa sa 6 na sunog ang tumupok sa mahigit 20,000 hektarya na nagresulta sa pagkasawi ng 2 individual at mandatory evacuation sa Malibu, Santa Monica at Pasadena. Pinutol ng Southern California Edison ang kuryente sa mahigit 169,000 na lugar para maiwasan ang spark mula sa debris. Sa ngayon ay wala pang tiyak na petsa kung kailan maibabalik ang kuryente. Nagbigay ng huling pagpugay si US President Donald Trump sa namapayapang dating Pangulo ng Amerika na si Jimmy Carter na nakaburol sa US Capitol sa Washington nitong Miyerkules. Kasama ang kanyang asawang si Melania, nagbigay ng ilang minutong katahimikan si Trump sa harap ng casket ni Carter na nababalutan ng watawat ng Amerika. Matapos ito ay umalis din agad ang first couple. Si Carter na namatay noong December 29 sa edad na 100 ay nagsilbi bilang Pangulo ng Amerika ng isang termino mula 1977 to 1981. Malapit nang makaabante sa next round ang defending champion Agriculture Food Masters matapos maitala ang kanilang ika-4 na panalo sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Habang pasok na sa quarterfinals ang SSS Pension Boosters dahil sa kanilang 6th straight win. Samantalang umakyat naman sa ikalawang pwesto sa Group B ang 4-time champion AFP Cavaliers dahil tinalo nila ang GSIS Furies kahapon. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dadis. Sulit ang sakripisyo noong nakaraang holiday season. Yan ang naibulalas ng AFP Cavaliers matapos magwagi kontra sa GSIS Furies sa kanilang bakbakan sa triple header ng UNTV Cup Season 11 eliminations sa Amoranto Arena sa Quezon City kahapon. Ayon kay Head Coach Jeffrey Cambao ng AFP Cavaliers, ayaw na nilang masundan pa ng ikatlo ang back-to-back loss nila bago magtapos ang 2024. Kaya naman extra effort talaga sila sa preparations. So yung sacrifice nila during Christmas tsaka yung New Year. So nagpa-practice pa rin kami. So nag-paid off naman. So sumunod naman yung mga players. Kailangan kasi namin manalo, no? Against sa talo namin last year, no? Kasunod, back-to-back talo kami. So minsan ngayon lang nangyari sa amin yun. Kaya ngayon talagang sabi ko, bounce back tayo, kailangan natin manalo. Nagwagi ang Cavaliers sa GSIS Furies sa final score na 85-79. Nanguna sa puwersa ng AFP sina Darwin Cordero na pumutok ng 22 points, 3 dyan beyond the arc, 3 rebounds, tig-2 assist at steals. At si Romeo Almirol na nagambag ng 21 points at 8 boards. Malaking kawala naman sa puwersa ng GSIS si Popoy Bansali, John Paul Hoxon at Jefferson Gonzalez na hindi nakalaro sa kanilang game. We lost, pero yung effort ng team nandun pa rin. We're down mga double-digit deficits, pero importante yung kultura ng GSIS is lumalaban kahit anong klaseng problema or sakunang meron. We're still going to be progressing forward, moving forward. What's important is kung sino yung nandyan, kayang mag-step up. That's why kahit nakulang kami, nakabalik pa rin kami sa game at mundi ka na namin mapanalo yung game. So, very good effort pa rin ng team. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto sa Group B ang AFP na may 4-2 win-loss record. Habang ang GSIS naman na nasa ika-6 na pwesto ay kinakailangang maipanalo ang huling 3 laban.
Sigurado ng pasok sa quarterfinals ang Season 10 runner-up SSS Pension Boosters. Nananatiling malinis ang record ng Pension Boosters na ngayon ay matatag na nasa itaas ng Group B na may 6 na panalo at wala pang talo. Dinomina ng SSS ang DOJ Beacon sa kanilang sagupaan kahapon na nagtapos sa score na 123-76. Best player of the game sina Robbie Cruz na may 16 points at 5 rebounds. At si Sherwin Villamor na may 13 points, 4 boards at 2 dimes. Yung system namin, niraran namin talaga. That's why even nakaupo ako pagka mali, sinasabihan ko sila. So parang every game kasi importante sa amin eh. Every game, learnings pa rin. So as much as possible, walang lalabas dun sa system para maging habit. Sabi ko sa team, play defense, enjoy, then wala namang problema kung tumira as long as within the system. Bilog talaga ang bola, kaya kailangan lang talaga sa next game, mas effort lang. We need to concentrate on the defense. Hopefully, mas marami po kaming may shoot na tres. Ganon. I guess, we just have to go back to the drawing board. Mas maganda kung mapapag-usapan namin sa next team meeting at magawa natin ng paraan, yung mga strategies, yung mga plays ho natin, especially sa defense. Sabi ko naman sa kanila, chin up, head up, kasi meron pa tayong ilalaro ng mga games. This is an opportunity for us to get better. Huling makakalaban ng SSS ang Judiciary sa eliminations bago umabante sa quarterfinals, habang ang DOJ ay may 2 pang natitirang laban. Malapit na ring makabante sa next round ang defending champion Agriculture Food Masters. Tangan ngayon ng Food Masters ang second place sa Group A na may 4 na panalo at 1 talo. Nakaligtas ang DA sa bangis ng DNR Warriors sa kanilang mainit na bakbakan kahapon na nagtapos sa final score na 98-86. Nanguna sa opensa ng Food Masters sina Sian Ko na umani ng 20 points at tig 5 rebounds at assist. At si Julito Comerciase na gumapas naman ng 12 points, 5 boards at 2 steals. Samantalang nag-ambag naman ng 21 points si Elijan de Guzman at 11 points si Julius Kasaysayan. May mga key players na stop namin mga nakita ko yung Brian Bangal, ang daming shoot na 3 points so far. Alam ko na-contain namin yung Bangal, Bruno, Vergara. Doon kami sa ilalim ngayon nagka-problema. Mabuti pa naka-nakalang atake ng ilalim. Hindi na-maximize natin sa 40 minutes. Tapos, yung transition offense namin, maganda. Na-execute namin mabuti yung offense play namin. Defensively, ang daming lapses lalo sa ilalim. So, doon kami mag-a-adjust sa mga next game namin. May natitira pang isang laban ng DA sa eliminations kontra sa DFA Emissaries. Ang DNR naman na may 2-3 win-loss record ay kailangang magwagi sa PNP Responders sa susunod na laban para sa tsansa na makapasok pa sa next round. Yung pagkatalo namin ay yung gagawin naming inspiration para makabawi kami doon sa PNP. Ayun, may mga kulang na dapat kaming gawin. Ayun. Ngayon, dodoble yung mga ginawa namin. Dodoblein pa namin. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 111, versikulo 10 na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.